Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, update lang tayo sa mga kalapate. So nagpaligo nga tayo. Ayan. So lagi ko naman chine-check pagka magpapaligo tayo ng kalapate. Pag tinitingnan ko yung weather natin dito. So pagka medyo malulam, di tayo nagpapaligo. Pero pagka ganyan tirik na trick yung araw, alam natin na init na init yung kalapate. So sa isang linggo, isang beses lang tayo magpaligo. Kundi Thursday, Friday. So tinatansya natin na routine nila para sa derby. Kasi kung halimbawa pagka Thursday malulam, so kung wari derby na, hindi tayo nagpapaligo. Ginagawa natin, tinitingnan natin sa Friday kung malulam or maulan, nun tayo magpapaligo. Kaya dalawang araw yung ano natin, yung pamimilian natin. So, ganun tayo mag-adjust sa mga kalapate sa pagpapaligo. So, mahirap na magpaligo tayo tapos maulan dito sa lugar natin. Malaking diferensya or magiging malaking bagay yun para sa mga kalapate nga natin. So, yan. Pinaliguan natin yung mga ibon nga ni Sir Hansen. So, pakita ko naman sa inyo yung mga ibon nga natin na pang south saka pang norte. So, ito, nagpaligo rin tayo. So, yan. Sarap na sarap sila. So 7 pa lang naman yung kalapati nga natin dito, pero may south pa tayong idadagdag dyan. Bali ang idadagdag natin dyan south, 5 pa. So magiging 12 sila. So new setup nga pala ng loft nga natin ito. So tinanggalan natin dito yung double cage, pinalitan natin ng B-perch. Kasi nung nilagay ko dyan yung double cage, hindi naman nila pinupuntahan yung double cage, kaya nga ginawa ko B-perch na lang pinalit natin. Tapos yung double cage naman, yung ibabaw ng double cage, ginagawa nilang taihan. Kasi mas malaki yan sa box perch eh. Kaya ginawa ko, inalis ko na kasi prone sa sakit yung kalapate nga natin. So hindi rin natin malinis na maganda. So hindi katulad ng B-perch na ganito. Mas madali natin linisin yung dumi nga nila. So yan yung new setup nga natin sa loft nga. Ayan. So box perch na lang. Para sa ganun, pagka nagpares-pares sila, halimbawa, 3 pares, 4 na pares dyan. So, 8 kagad yung ibon na pwede dyan. Tapos yung mga tungtungan pa, pwede na yan. So, hanggang 15 ibon nga, kasya dito. So, bali, 12 pa lang yung magiging kalapati nga natin dito. Siyam yung pang south natin. Tapos, 3 pang norte ngayon. Ngayon natin ililipad yan, yung choco na yan, yung masili na yan. Tapos, saan pa ba? Ayan, yung checkered. Ito. Ayan, yung checkered na yan. Saka yung white feather na black checkered na yan. Bali, 3 yan. Pang, natin, norting yan. So, pipilitin nating tutukan talaga. So, sayang eh. Nagse-self-toss na rin ako kahit minsan sa isang linggo, para sa ganun, mabatak yung mga ibon nga natin. So, ngayon, pahinga muna. Pero kadalasan, paronda lang. Ayun yung mga young bird nga natin ng south, mapapansin nyo, may tape sa dulo ng pakpak yan. So sarap na sarap yung ligo nila. Kasi sobra init ngayon pag pinakawalan natin. So pinakakawalan ko na kasi may mga tape na yan eh. Talagang bilad na bilad sila. Kaya pagka naglagay tayo ng paliguan, talagang sulit yung paliguan na ilalagay natin. So ayun yung ibo. So sarap na sarap. So nakita nyo naman, may mga manok din tayo. Ayan, mga Texas. So mga nangungulag, panlaban na rin namin yan. Siguro pagka pangulag, ilalaban na namin. So ayan, ang dami. Nakailera yan, 3. Tapos dito pa. Ayan pa. Sa mga gustong bumili ng manok nga dyan, subscriber natin, nagbebenta rin tayo ng manok. Kaso maganda, medyo mataas yung presyo nga natin magbenta ng manok. At lalo na magugulang na yung mga manok dito. So pwede nyo ilaban kahit sa big time, kahit sa Pero kung maglalaban kayo ng manok, doon na kayo sa makakasigurado. So wala naman sigurado sa sugal, dahil may tari din yung kalaban. Kumbaga, doon kayo sa makakalamang kayo sa tingin yung kayang-kaya ng manok nyo. Sa quality, lamang yung sa inyo. Sa laki, lamang yung sa inyo. So yun yung pinaka magandang gagawin nyo kapag maglalaban kayo ng manok. So yun, balik ulit tayo dito sa kalapate. So yan, nakatapos na. So ito pinakamalaki nating ibon ngayon na ililipad, barako. Yung kapares nito nawala, yung nagparonda ako, pero 2 buwan pa naman yata bago mag-start yung norte.
tingin ko yung kapares niya to, baka sanayin nung nakahuli, bumalik ulit dito. Kaya magiging 4 yung pang norte nga natin. So may chance na bumalik yun kasi napakatagal na rito. Kung saan ko na rin naitos yun. Akalain mo nagparonda lang ako, biglang nawala. Naakay. So medyo pangit din kasi panahon no, nagparonda tayo nun. Maaraw nga matirik ng araw dito pero may mga lugar na pag tiningnan ko sa taas medyo malulam. So yan, no, sarap na sarap ang ligo. So ganyan na yung setup natin, mas madali pang linisin, mas madaling kutkutin yung mga sahig nga. Kasi pagka nag-fasting tayo, pagka katulad nung double cage yung dati, di ba double cage kayo nandito, yung dumi nun, mas mahaba kasi yung double cage dito. Kaya yung dumi nila naiipon sa taas ng double cage. Pagka nag-fasting tayo, halimbawa fasting, kasi sa isang linggo may araw tayo na isang beses lang magpakain. So pagka nagugutom sila, baka nakakain nila tayo nagkakasakit sila. Pinakamadalas na sakit salmonella. Pero pagka nag-umpisa naman ng training or naglaban na tayo ng kalapate, training or derby, hindi na tayo nagpa-fasting. Pero ngayon mga self-toss lang ginagawa natin, madalas tayong mag-fasting. So ganoon lang yung ginagawa kong diskarte. Ang problema pagka nag-fasting tayo, hindi natin naiwasan yung mga kalapating gutom na gutom, sanay kumain ng 2 beses sa isang araw. Kinakain yung mga duming nadudurog, kaya nagkakasakit. So yun lang tips ko lang sa mga newbie. Kung nagdududa kayo kung saan nanggaling yung kalapati nyo, kung saan nanggaling yung sakit. Kung nagdududa kayo kung saan nanggaling yung sakit ng kalapati nyo, na halimbawa, hindi naman kayo lumalaban ng karera pero nakakulong lang yung kalapati, nagkakasakit. Dahil doon yun, pagka halimbawa kung nagkulang kayo sa pagkain sa kanila, naghahanap ng pagkain yan yung mga durog na dumi, tinutukan nila, minsan nakakain nila, nagiging cause yun ng sakit. So kaya kung kayo ay nag-aalaga lang at nakakulong, yun nga wag yung palilipasan ng gutom. Tapos yung screen nga, yung laglagan ng dumi nila, mas maganda or mas okay kung lumulusot sa baba para diretso na kagad. So hindi na matutuyo pagka kasi naapakan yun. Tulad ng box perch, pag naapakan nadudurog. So akala nila pagkain, pag nagutom sila kinakain nila. So yun lang ang base sa experience ko So iba-iba naman tayo ng pag-aalaga. Pero yung sa akin tulong lang naman sa mga nanonood nga na nagtataka pag nakakasakit yung ibon nila. So yun, hanggang dito na lang guys yung video nga natin, i-update ko lang kayo. So ngayon medyo presko yung mga ibon nga natin. So maganda rin yung setup natin sa bagong loft. So yun, ingat kayo guys, God bless.